song. Okay, imo nang panahon. Empa kadali. Onward, I will sing onward. Okay. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. At the sign of triumph, Satan hosts that flee. On then Christian soldiers on to the victory. Hell foundation quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Like the mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body way. One in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with your Voices. in the triumph song. Glory, praise, and honor, and to Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Amen, and amen. Okay. Ani man kung kantahan mo, ani among gigan ko ang pag inbis ni pagka-master God, he. God bless. Okay. Thank you, Sister Lidita, for the opening song. Sister Josephine, imo nang panahon for the opening prayer. Thank you. Salamat, Mayor. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi sa tanan. Pag-asa mga dapit karon og mga atong idok atong ulo sa karon sa pagampo. Dalay ko nagmahigugmaon nga Diyos ni mga takna Ginoo, dako kay imong pagpasalamat nga sa makausap pa ikaw nagauban ka namo. Salamat Ginoo sa imong pagpreserba sa among kinabuhi. Ikaw gayud ang Diyos nga among gialagaran ug giampuan. Ginoo, wala kami mahimo kung nasa tanan, mangayo kami sa kapasayloan sa mga sala. Aron imong pagadawaton ang among pangamuyo diya kanimo. Oh, salamat kay Ginoo sa panahon nga imong gihatag ka namo nga kami nagkahiusa ug magatuon na sad sa imong mga pulong. Among iampo nga unta Ginoo, imong budigan ang mga naibahin ni among pag-worship karon nga makahatag sila sa ilahang bahin nga walay mga kakulian. Buligi usab Ginoo ang among internet connection aron solemni ang amo ang paghatag sa mga bahin nga kung unsa man among bahin. Hinautong ta Ginoo nga hangtod mahuman mahimong successful kining among programa
uban sa imong panalangin. Puna kami sa imo ang balang espiritu o andama ang tagsatagsa namo mga kasing-kasing una-una nga amo ang masabtan, ang amo ang pagatunan karon o ingon man usad ang amo ang speaker nga unta ikaw usad magahatag kaniya og langit nun nga kaalam aron nga siya ang mga pulong nga kapanggawa sa iyang baba nagagikan kini kanimo. Ginauto sa Ginoo nga amo kaning mahimong gabayan, amo kaning i-apply sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga magampo ay kami matag usa o madasig ang matag usa sa pagduso sa imong buluhaton. Salamat kay Ginoo sa imong pagtubag sa imong pagampo uban sa kapasayloan sa mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mga laluwas. Amen. Amen. Daghang salamat Cho sa opening prayer. Di ta maglangan arita sa atong pagbulay-bulay. Si Brother Angel wala man kasulod pero ato ning sugdan gihapon ang ato ang pagbulay-bulay times naman tong verse. Ang verse nga atong bulay-bulayan karon makita man sa Episo 1 versikulo 7 paingon sa 8. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya sa Dios nga sa walay sukod. Gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam o kahibalo. Episo 1:7 paingon sa 8. Karon unahon ako tawag ang ni ate ni 12-13 naman lang 13 ra ta kabuok so way rason nga dili makatingog ang tanan ng speaker o ay magining speaker kay taas-taas po ni siya guras pwede rin nato ni siya lakturan. So unahon na kong patingog si Pastor Batoon. Mr. Felix, ikaw? Tapos akong ipa-andam si Ernesto kung mutingog ka dong? Yes? Pastor Batoon, na man siya kasulod. Nes, pwede ka? Okay, Mamiri. Mayong buntag sa Pilipinas, Hong Kong, Australia o hapon dia sa US. Nilang pastor di Kuya Boy. Happy sagot ka diha day karon. So atong verse karon mga kaigsunan. Perti man gid kay kanindot no. Kay gilukat naman ta sa ni Ginoong Hesus. Nagpasabot mo na nga kuha natat kanang wala na kita sala. So napatay sala mga kaigsunan. Katag karon ng gunya makalapas lang kita kay lamang kita pananaon ko ay kananaw din una sa sulti kasalatan niya anak mga kaigsunan. So atagin na siyang pwedeng kangutan nga napangayuan na ito kasaylo kaya naman tayo mo laban si Ginoong Hesus. So maroon na ako ikadugang Mamiri kaya tagsubad lawat kayo. Okay na, salamat dong sa imong input. Akong basahan sa in English sa clear word ha para nga dali-dali ra makatingog ang uban kay tungod sa kalimitado sa atong oras. Ang clear word nag-ingon dinhi ang iyang paragraph gitay tulan og God's lavish grace. Pero ang atong teksto nga napili kay nagpikpik lang man tani makita nato sa verse 7 o sa verse 8. It is through His blood that we have redemption and forgiveness of sins, according to the riches of God's grace, which He has lavished upon us and through which He has given us wisdom and understanding. So, murag na ay mas gusto ko sa akong gibasa sa in English. Tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa dakong grasya o bungga nga grasya sa Ginoo. Iya kitang gipakamatyan. Iya kitang gipakamatyan, gitagaan kita niya kaluwasan o kapasayloan sa atong mga sala. Tapos tungod niini gitagaan usab kita niya og kaalam og pagsabot
So, mo na sa English ang akong nakuha na nasangpit mako ni Sinis. Ang sunod na akong isampiton si Brother Boy, matingog ka? Ikaw akong isunod, tapos si Pastor Batoon kung na available na. Mayong hapon. Okay. Mayong hapon, diri sa amo. Sabat diri sa amo. Wala gid pa ni makasimba kay dili mayo ang among panglawas kay ni Mrs. Gihutoy, gihubak. Narin karon sa balay. O ang atong teksto karon nindot kayo. Kung atong basihan ang atong paglawig ning kalibutan na wala nagilain nato sa ligan ang ato naging buhi nga Dios. Wala kita magsalig sa mga unsa pa diha. Pero niamat sa kalibutan, naapot tayo pagsalig sa atong mga kadagkuan po, no? Ang atong kaugalingon ato sa ingon nga, ay, kung mikan kang kuan mo ni, okay lang diya, okay ra. Pero, kana tawhanon nga pangunahon. Kung atong basihan ang atong kaugalingon, gilain natong kanang tagaan og pagtagad nga ilho nato ang ato ra gyud Dios nga mangluluwas kana sa langit, no? Mana pinaka-importante gyud kaayo. Siya ang atong manlaban, siya ang atong manluluwas, siya may atong gabayan, siya may tig-supply sa tanan. Ana kanato sa siya gid atong hatagan og dako nga pagtagad. Halipay ka iko nga ang atong pag-worship wala ginato mabugto, no? Kay mao ra gid ang katapusan sa atong panginabuhi pag-alagad lagi sa Ginoo. Samtang kita nang ginabuhi ang kalibutan na, ayaw ibulag ang Ginoo. Atong ginang kaniyabay. Yabay nato kanunay siya kay aron siya mahatag nato og mga maayo. Ay kalimot igsoon ang kaluwasan na sa atong buhi nga Dios mo sa atong isang dayon kanunay. Tiyara ang may atong saligan sa atong kinabuhi. Diyarang kutob, daghang kasalamat si Sir Mary. Yatag na itong panahon. Salamat. Thank you. Salamat po sa imong input. Okay. Pastor Batoon, makatingog na ka or busy pagyapon ka, akong sampiton si Sister Lidita. Sister Lidita? Mingaw payag, Sister Lidita. Sister Emmy, walang gandam-andam, tabalikan talang mo katong wala nakatingog. Sister Emmy, ikaw. Ano sa imong kasumpay sa atong verse karon May maayong buntag, may hapon no, sa tanan. Ang nindot gid kay ang atong bersikulo karon no, kay nang kuan gini sa dugo ni Ginoong Hesus. Kay kung wala pa ang dugo ni Ginoong Hesus, wa gid tay kaluwasan. Nag-emphasize gid kini sa kaluwasan no, sa matag usa ka nato pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa Kalbaryo sa cross, og pinaagi niini nakahatag kini og kapasayloan sa atong mga sala og na grasyahan ta pinaagi gid sa iyang dugo gyud dito sa Kalbaryo sa cross, og naghatag pud ni og nakuan gyud nato no ang dili masukod ang divine wisdom. Maunang kung wala pa ang dugo ni Ginoong Hesus, hawag gid tay paglaom mo sa iyang kamatayon dito sa cross. Maulang to Sister Mary, balik sa imo. Daghang salamat, Sir M, sa imong input. Okay. Atong isunod si, kung dili pa ready ka, Sister Lidita? Dili pa. Ready na. Okay, sige larga. 2 minutes lang. Pinagi sa iyang dugo, no? Kita nakaagom og kinabuhing walay katapusan. No? Kita mo ni ang saad sa John 3:16. Whoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Tuman ta niya, og mutuo ta niya, og mutuman ta sa mga sugo, then surely we can be in heaven by God's grace. Amen and amen. Okay, daghang salamat, Sister Lidita. Pastor Felix, available na ka?
Sister Felix, paliukog mit sa van. Okay, balikan ta ka. Akong ipasa ni Brother Joel. Brother Joel, ikaw ra ba ang special song? Andam-andam dya. Okay. Okay, salamat, Ma'am Mary. Ang ako na punto, no? Nindot kayo ang gibuhat ng Ginoong Hesus tungkol sa akong gugma, no? Ang gihayagon halag ang dugo, ang kinabuhi, ang kaigsunan. No? Alang kanimo kanako, klaro ko di kayo magisunan. Nga ang iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, usap to ka naghahatag ka na ito kinabuhi. No? Ang ato lang salig lang taniya, muto lang kita kaniya ang kaigsunan nga iyang pagpakamatay dito sa cross. Alang kanimo kanako, yung sa kanako ang imong sala ang kaigsunan, do lang yung taniya, nangitag kapasailuan, kaya mo na po na mag-igsunan, o di mo tamang kapasailuan sa mga kalapasan. Sa mututan niya, wala di na po tamang kapasailuan sa mga kalapasan, di po tamang maton sa kinabuhing way katapusan. No, natala mo ito, mag-igsunan, tuuta, musalig niya, kaya ang tuong musalig, may maluwas. Okay, salamat Mamiri. Marami akong ikatampo sa itong teksto. Salamat. Daghang salamat, Brother Joel. Atong isunod si Sister Saling. Sister Saling? Buntag, Mamiri, may buntag sa ubang atong mga kaubanan ug may gabi ug may hapon. Nindot naman ka ito nila patasaysay ang ato ang verse karon, no? Ang ako lang nga sa pagkadako gid sa grasya nga atong nadawat o kapasilan sa atong mga sala, labi na gid sa kaalam nga iyang gihatag nato, ato lang gid ginikuptan atong sunod lang gid ta kaniya kay mawala ra ni nato kung kita mo bulag sa iyang kiliran. Magto President, Martin Mary. Daghang salamat, Sister Saling, sa imong input. Mawala gid ni siya hinon o ginato gamiton, di kita ma-improve. Ang akong isunod si Brother Willie, ikaw. Dayon, Brother Willie, kung dili ka pa andam, akong ihatag ang panahon kay Susan. Tawagan lang ta kagbalik. Sister Okay, Susan. good morning. Good morning din sa Pilipinas. Mayong odtog, mayong gabi diya sa gawa sa nasod, no? Ang akong masulti sa ato ang teksto karon, grasya ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus Christ kanato. Ato gid kini nga ato kining mintinahon ang maayo nga mga buhay sunod sa iyaha nga kabubuton. Kaya giilaan kita ni Jesus Christ sa dugo niya dito sa Kalbaryo sa krus tungod sa iya ang pagmahal kanato o iya kitang gipakamatyan aron lang makaangkon ta og kapasiluhan sa atong mga sala og maangkon nato ang kaluwasan. Maulag ka natin, daghang salamat. Back to you. Daghang salamat, Susan. Madungog na ko niya, sister. Okay na ka, Brother Willie, madunggan ka na, klaro ka na. Okay, laga. Ang panahon. Okay. Mayong buntag, mayong gabi kanatong tanan, mga sa tanang lugar. Akong pagsabot po aning text diri sa Ephesians 1:7 and 8 nag-iingon nga pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala pagkadako sa grasya sa Dios kanato. Tinuod ang mga eksonan ang dugo ra magyud ni Ginoong Hesus mo ay makahatag og kapasaylohan atong mga sala. Kanini ang text mga kaigsunan mo ni pangontra sa kinini ang pangontra sa
kay si Satanas, kung makasala ta, kung si Satanas gusto niya po nga guilty ta permi. Gusto niya nga i-feel na to, kita wala tagi pasaylo o permitang mag-guilty sa kaya nang permita maghuna-una nga makasala ra gyapon ta bisag pasaylo ta sa Ginoo kay gusto man nga niya nga dili ta makahuna-una maayo ba nga nga gyapon tay guilt feelings ba kay gusto sa kalaban nga dili gyud mapasaylo ang kita nga nakasala pero nga maubay-ubay po ang iyahang makabig. So muna dako kayo na to nga kuan kaya na ang hope diya kang Kristo nga siya maluluyon kayo kanato dako kayo iyang grasya kay iya man tang ipasaylo o gawas ana iya gyung kuanan kaya na ang di pa agasan gyud niya dugo aron nga pinagi sa pagkamatay dito sa cross aron nga naagi ebidensya makita na to kita pagkamatay gyud ni Jesus gipasaylo gyud tanya siya mga sala sa ato mga sala ato ning mga kuan nga igsunan ato ning ma-experiensyahan nga sa time nga makasalata o mga itagpasaylo niya muluwag nga itong nadughan atong mga pamina murag mahiyahay. So ato ning huptan Ginoo mga kaigsunan ang kaning Ephesians 5:8 sa time nga kanang natay guilt feelings bisag nangayo na tag saylo kay ang kanana ang aron maluwag ang atong nahon atong pagbatik. Maraming akong ikakuan naigsoon. Back to you, Sister Mary. Daghang salamat, Brother Willie, sa imong input. Ato ang isunod. Pastor Batoon, na anak ka, pwede ka na matingog. Mingaw pagyapon ng payag. Okay, Sister Josephine, ikaw. Larga. Okay, salamat kayo sa time, Ma'am imong gihatag. Once again, mayong buntag ug mayong hapon may gabi sa tanan. Nice kayo gid atong teksto nga karong kabuntago, karong panahon na ang sobrang gugma sa Ginoo dili masukod nga gugma niya. Iya mo nang iyatang pakamatyan ug iyatang gilukat gikan sa atong mga pagpakasala. Pero tungod kay naa pa man tas kalibutan ang atong pagpaningkamot dinhi kasamok-samukon pa gyud tas kaaway mo nang gitagaan ta niya og freedom, enough space nga mopili ta kung asa ta. Mo nang dakong away between good and evil. Dili ta gyud magsalig sa tong kaugalingon mga igsoon, mosalig gyud tas Ginoo. Maskin pag iyan atang gilukat pero tungod kay naa pa man ta dinis kalibutan ga struggle pa gyud ta to do what is right kay lisod man kay tanan mo nang ang Ginoo gitagaan ta niya enough time nga maningkamot ta gamiton nato ang kaalam nga langit nun aron makasabot tas mga butang ug unsay angayan natong buhaton pinaagi sa iyang giya magmatngon gid ta mga igsoon kay dili ta magsalig kay grabe ka slippery gid ang kalibutan matag karon og unya masayop ta so ang ato lang is magtinabangay ta maginampuay nga makusgan ta nga wala ta naginusara daghan ta naginonetize kamot nga makigbisog tas mga pagsulay og sa mga pagtimptasyon sa ato ang kaaway mao nang mosalig gid ta sa Ginoo sa tanang higayon dili ta mo ang ato ang sentro is dito gid tas langit nun nga mga butang dili ta dinis kalibutanon kay tanang butang kalibutan mo labay ra gyud og ato lang yung ikasalig ang tanan sa Ginoo kay kung naa siya walay imposible. Mao lang na Mamir, daghang salamat.
Daghang salamat sa imuha. Akong ipaandam si Pastor Neil. Akong ipatingogon si Sister Zeni. Sister Zeni? Available ka? Opo. Okay, ikaw na ang panahon. Ayong adlaw, gabi, aghapon. Kana bitaw niyo, lami bitaw niya verse. Atong nga gisulti kay maog yun na atong target tanan. Pareho gid sa pagdako sa pagmamahal sa Ginoo. Unya kay naaman tay mga iba-iba nga mga sa ka word maari nga nakahit sa atong isip no kaning sa iya nga kuha sa verse bitaw ngano man nga kuan gipalit kita. I have bought you and I have bought you with a price no. Mautungan ni I shed his blood and then sa ato pa nano man di ta makigugma sa Ginoo. He first loved us man good. Siya gid ang nag-una. Pero mo yan ano hagit niya tayo sa iyang kabuhi. Mo lang iya nga unconditional love. He first loved us. And why wouldn't we love him? Kung ato na hatagan og value inang iya nga gihimo sa ato no. Why don't we love him? Ansa ko no? If you love me, keep my commandments, di ba no? Tapos kanang tayo we will love him and make him happy good saka in God but sabi niya kung kita gani na lisdan wala gyapon ang grace no. Come all of you who are heavy laden kay maglisod man ta pag wala man si iya no. Kay we are lost so come sabi niya all of you and follow me and who are heavy laden and I will give you rest. Yan. Tapos if we refuse to come, mauna ang problema. If we refuse this love, mauna ang problema karon. Kaya ang Ginoo gusto gyud nga we have to come to him. We have to pray to him. Yun, kinahanglan kita mag-pray niya. Wala tay relationship sa iya, wala connection pag wala yun. So, maunang kinahanglan kita ano sa iya. We should have a relationship with God that is loving him. He loved us, that's why we have to love him. Amen po. Daghang salamat Sister Zeni sa imuhang input karon nga buntag. Ato ang isunod si Pastor Neil. Pastor Neil, imo nang panahon tapos akong ipandam si Jane. Mayong buntag sa tanan bag-o ra gyud may nagsaka gikan sa church abinamo pug di mi kasimba kay nag-snow kaduha gyud ko nagpala oo nag-snow mi mo na nga dangog pero wala makababag sa among tinguha. May program kami sa church nga Christmas celebration. Yun nga text, nagpakita man lang ni sa tanan nagyong gibuhat ni Kristo sa ato ba? Tanan, iyan yung everything for our salvation, iyan nagyong gihimo. Oo. Ang atong kaluwasan naramang yun sa iha. Ang iyang kamatayon, so we are redeemed. Manang sa verse 7. And we have redemption in his blood. So meaning ang kaluwasan nato naaragyod sa iyang dugo nga iyang giula dito gibayad alang kanato. Unya gawas ana. Sa ako nang giingon nagipaulaan pagitag dugo kana pag yung iyang pagpasaylo sa atong mga sala, forgiveness his blood, the forgiveness of our trespasses. Wow, forgiveness of sins completely given for our past wrongdoings. Oo. Dayon the riches of his grace pagka agoy tanan lagi tanan riches of his grace according to the riches of his grace. So agyoy walay sala nga dili mapasaylo kay pagkahilabihan ang sa pagkadatos iyang grasya. Kay kung naay sala nga dili mapasaylo, na dili na siya Diyos. Kung mangayo ta. Oo, kay di man makalabaw
powerless ang sala kung ikumparar o sa gahom niya sa iyang dugo nga giula. So napagyud riches in His grace dayon wisdom and understanding kinahanglan gyud nato nga atong sabton og medyo lalom-lalom ining the grace enable us to understand God's plan and live according to His will. Wala ni iyang grasya ambot og makasabot og masabta nato ang iyang mga sakripisyo. So sa akong giyon complete kini nga teksto. Kini nga teksto kompleto na ni sa ato nga kaluwasan ang gahom sa pagpasaylo ang pag-redeem niya sa atong mga sala o pagpasaylo og kadato sa iyang grasya nga maoy maghatag kanato og pagpasabot og tugkad og ngano gyud nga iyang gitagaan gyud special nga pagtagad nga nagpakamatay gyud siya nimo og nako. So mo ning nindot dinhi nga naa din na ang redemption of our sin, forgiveness of our sin, dayon the riches of His grace, and the last is the wisdom and understanding because of His grace. Thank you. Balik ka nimo, Mamiri. Daghang salamat, Pastor Neil. Ato ang isa si Sister Jane, L. Jane. Okay. Hindi na ko nadugan, no. Nahinay. Kaya nga akong gadget niya magong mga apo. So, balik ka nimo, balik. Alayog lang kog mute. Okay ka, nadunggan ka na mo, Pastorista. Okay, Sister Jane, ikaw na. Okay, may buntag sa tanan ug may hapon sad. Nindot naman tong pagkasaysay nila. Ako lang no that is just a reminder for us na how precious we are. We are really like a golden treasure nga gihat kuan ba kanang tagaan jud priority jud sa Ginoo ba nga unsang iyahang unconditional love nga sa nga iyang dugo iya jung gihatag din ha kana para lang jud ta maluwas ang atuang mga kasalanan ba, but only it's our choice ra jud kung kita mo follow jud niya o kita kanang na choice ra jud na nato kung kinsa kung sa to ang pilion kung kita kanang sanahan basta kanang ano ra jud nga unsa ang the choice is ours mao ra jud na siya mamere. Okay. Daghang salamat. Ang gingon ni Pastorista nga atong sala pasayloon na ay sala nga dili mapasaylo ang sala nga dili nato itugan sa Ginoo. Ang sala nga wala nato pangayo iyang pasaylo di na mapasaylo. Pero ang provision sa pagpasaylo na gihatag na sa ato tanan, offer gina siya sa ato tanan. Mao na giingon ni Jane nga kita gyud mismo ang mamili unsay atong pilion. Siya ba o dili ba? Ato gud na nga freedom kay dili gid siya miski gipakamatyan ta niya, miski gipasaylo ta niya, pag gitagaan ta niya kagawasan nga mupili. Kaluwasan ba ato ang gusto or perdisyon ba atong gusto mo na choices nga gihatag sa Ginoo sa ato ato na tagsa-tagsa katulubagon. Katapusang tawag, Pastor Batuon. Makapingog ka? Okay, mingaw jud ang payag. So, arita sa ato ang special song. Kaya ang ato ang Sister Elena. Bation? Sister Elena, dako kay imong oras, unya na ka sa imong panahon, okay? Ikaw ba ang speaker karong nga buntag? So, arita sa atong special song, dahil ikaw din sunod after. So, at nangyatag ang panahon ng Brother Joel sa iyang special song. Wala siya nagbong palihog mute. Si Selena mute palihog. Okay. Special song, Brother Joel, nahagbong ka o naa ka? Naaraman mamere. Okay, Brother Joel, ikaw na, imo na special song. Welcome everyone, katong bago nakasulod. Okay. Ako na? Ikaw na. Sige, Wison. Okay. Pagaw-pagaw po, Wison. Kung awiton,
He hideth my soul. A wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows at writers still land. He hideth my life in the deeps of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus, my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows at writers still land. He hideth my life in the deeps of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. With numberless blessing each moment he crowns, and filled with his fullness divine. I sing in my rapture, oh, glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows at writers still land. He hideth my life in the deeps of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. When clothed in his brightness, transported I'll rise, to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout with a million on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows and writers still land. He hideth my life in the deeps of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Back to you, Presider. Daghang salamat, Brother Jill, sa imong special song. At dito maglangan, kay eager kay itong speaker karong nabuntag. Atong ihatag ang kahigayunan kang Sister Elena. Welcome everybody, especially itong late ka nakasulod. Niabot gud ta karon o pila ta buok. Niabot ta og 16. Niabot ta og 16 ka buok. Nagsugod mi kaganina pito raman. Inuunom raman siguro mi ka buok.
Karon nabot tag 17 palihog lang ko mute sa uban ha. Okay, Sister Elena, imo na yung panahon. Sige, mayong buntag, mayong udto, klaro ba? Klaro ba? Klaro kayo. Ang imong headset. Ang imong headset murag medyo bigil. Kagasas. Unsa? Nakagasas mo dunggan ako ngikan sa imuhang ako. Ang imong connection siguro may Ayaw na lang pag-headset. Di na lang. Kung mag-headset ka na, may extra noise madunggan good, Sister Elena. Di worth it. Ang akong topic karon, what the hell? Why second death? Unsa kuno ang impierno? Nganong ikaduha mang kamatayon ang impierno? Atong makita diri sa Salmo 58:11, magampo sa ta. Diyos nga gamhanan makagahom sa tanan, tag-iya sa among kinabuhi, among mga galamhan, among mga pagbati, ang among mga talent, Ginoo, nagagikan kanimo. Nangayo ko, Ginoo, sa imong knowledge and wisdom, Lord, nga ma-explain ko kining imong balaang pulong, nga masabtan, Ginoo, sa mga namati, believer o non-believer, nga namati karon labi na ang atong mga kaubang attenders. Ihatag, Ginoo, ang kalinaw, ang kahapsay sa among pagtuon, labi na, Ginoo, sa pagdeliver ko sa akong sa imong balaang pulong, mahimuunta nga kini kahayag o kausaban sa among mga kinabuhi. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Wala may maayong akong kuan sa kaning telephone connection. Magsugod na ko, Salmo 58:11. Gigantihan ang mga matarong o adunay ang mga matarong adunay Diyos nga maghuhukom, no? Tungod kay na ay ganti sa ato pa ang Diyos magahukom yun. Diri sa Salmo 145:20, panalipdan ang tanan nga nahigugma kaniya, apan laglagon gayud niya ang mga dautan. Klaro ba? Klaro? Klaro ka. Hello? Klaro ka. Klaro po. Klaro ka ayo, Ma'am Elena. Klaro ra, Ma'am Elena. Okay ra. What kind of punishment the wicked suffer? No? Unsa ba kuno ang punishment nga ang mga dautan magaantos? Niingon diri sa Revelation 21:8, niingon nga apan ang mga talawan mabudhion dito ka kuan ani akong cellphone oy mapagat man apan ang mga talawan mabudhion mga malawayon mamumuno makighilawason sa lamangkiro nagsimbag Diyos tanan bakakon mahiagom gayud sa linaw nga kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Na ato ni mabasa diha sa Revelation 21:8. Nya naipangutana, what is the second death? Unsa man kuno ang ikaduhang kamatayon? Revelation 20:14.
Unya gitambog ang kamatayon ug Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. O ang linaw din nga kalayo mo na ng ikaduhang kamatayon. Note na nayatong kuan nga ang King James translation sa Hades ang translated as hell, as lake of fire. Modern translation, Hades, none other than the grave. Ang Hades, ang lubganan gyud ay na siya. What will God rain upon the wicked? Ang sabi ipaulan sa Ginoo sa mga dautan na pabaday ulan nga giandam sa Ginoo para sa mga dautan. Salmo 11:6, paulanan niya ug baga ug asopre ang mga dautan. Silutan nila sila sa makapaso nga hangin. Muna pa di ay hangin nga mga makapaso. Asa man will the fire come from? Nga din magikan ning kalayo, no? Revelation 20 verse 9, may kalayo gikan sa langit nga nalaglag kanila. Is there hell burning now? No? Sa pagkakaroon naabay kalayo nga nagsiga, no? Sa 2 Peter 2:14 wala, no? Walay kalayo sa Dios nga ang mga anghel nga nakasala titi ambog sila sa impierno o gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa adlaw sa paghukom. Wala sila sunuga. Wala usab kaluy sa Dios ang karaang kalibutan kundili gipalunupan kini niya tungod sa kadautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao si Noe og nagwali sa kamatuoran og ang lain 7 ka tao. Naigiduwa sa panahon ni Noe, no? 7 sila. Gisilutan sa Dios ang mga siyudad Sodoma o Gomora pinaagi sa pagsunog niini. Mao kining panag-ingnan sa mga taong dautan. Ayan na. Silbi ko anak santop sa atong huna-huna nga ang dautan wala gyud siya maayong kaadtuan. Ang iyang giluwas si Lot usa ka taong matarong nga nag-uol sa pagkadautan sa tao. Oo, kay kadtong bisita nga nakita ni Lot diha sa kilid sa karsada, wala man gyud niya tuguti nga diha sila magpabuntag. Iya yung gidala sa ilang balay. Busa ang Dios nahibalong muluwas sa mga taong Diyos nun gikan sa mga pagsulay o sa pagsilot sa mga dautan sa adlaw sa paghukom. Naagi iyang mga preference, no? Na iyang lain-lain nga mga pagsilot o pagluwas sa mga taong Diyos nun. For whom is the fire prepared? Para kang kinsa maning kalayo nga gipreparar sa Ginoo. Mateo 41:46. Ingon si Jesus, pahawa kamo kanako, ngadto kamo sa yawa ug sa mga anghel giandaman niini. Kay gigutom ako, no? Umunang iyang kuan dito sa mga dautan. Gigutom ako, wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, wala ako ninyo paimna. Naghubo ako, wala ko ninyo sininai. Nagmasakiton kog binilanggo, wala ko ninyo duawa.
Yan, mitubag naman ang mga dautan kay mga reasonably baya ning mga dautan. Daw ko ang baya na sila kanang defensive sa ilang pagkasila, no? Mitubag ang mga dautan. Ginoo, wala man kami kakita sa imo nga ingon ana ka nga nagutom ka, gihaw ka, nagmasakiton ka, binilanggo ka, wala kami kakita ni ana. Mitubag ang hari. Ang wala ninyo sultihan ko kamo, matag higayon, no? Magdumili kamo pagtabang niining labing ubos ug nagdumili kamo pagtabang kanako. Kay kung nagdumili kamo pagtabang niining ubos, nagdumili sab kamo pagtabang kanako. Si Jesus adto siya musagol anang mga ultimo, no? Adto siya kuan siya pahipi siya diha sa anang mga tabangunon, mga way kapas, no? Walay igo nga tingog nga encounter ni anang kalibutan nga madaog-daogon, no? Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusan silot apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. Sa Isaiah 47:14, sama sila sa dagami nga lamyon sa kalayo, dili sila makaluwa sa ilang kaugalingon. Kay kalayo kini nga mulamoy kanila. Mao kini ang mahitabo kanimo ug sa imong magtatambag, biyaan kanila ug wa nay muluwas kanimo. Sige, ang katong atong mga gipansaligan nga mga piki nga magwawali o piki nga mga debatidor o kung supak sa Biblia ang ilang gipang kuan relate sa ato, no, wala kay di kita makasalig sa ila, no? Ang how will the fire destroy the wicked? Saan pagkuan sa atong kay baloon magsiga-siga man na siya, no? Will they burn through million of years, no? Sige ba daw kuno na siya magsiga-siga diha million of years? Ani imong siya, no, they will become ashes, no? Katong gipansunog mahimo silang abog, no? Mahimo silang yuta. Malakyat 4:13, ang adlaw moabot nga sa ang mga mapahitason ug dautan sunugon sama sa dagami ug walay makaluwa. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw nga nag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisiw sa adlaw. Manggula kamo nga maglukso-lukso sa turil, mabuntog ninyo ang mga dautan ug mahisama sila sa abog. Tun-an ninyo sila, tumban ninyo sila sa panahon, buhaton ko kini. Na sa ato pa may iyama ato na silang masipa-sipa diha nga mga dautan, mahimo na silang abog. Mga bata nga mataw sa ginadili nga panaghiusa, panagtipon, magantos sa daotang kapalaran. Yan, mananay atong kuan dinhi mga future nga atong lantawon. Kaalam 4:6, ang mga bata mataw sa mahimong saksi sa ilang ginikanan ug mosaksi sila batok kanila. Revelation 20:12-15, unya nakita ko inila ug dili inila nagbarog atubangan sa trono, gibukhad
ang mga libro o may lain pa gayong libro nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay, sumala sa nahisulat sa mga libro. Ang linaw na kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. Tansang mga pangalan, wala nahisulat sa libro sa kinabuhi. Atong paningkamutan nga atong ngalan, may sulat yun sa libro sa kinabuhi. Ang mga requirements no nga unsaon nga mahisulat atong kinabuhi, atong yung paningkamutan na no bisan period bisan kama atong di nato inis ang atong pag observe diha ng mga tao nga no ang pangalan nila may sulat sa libro sa kinabuhi. Kompleto naman ta nag instruction diha sa Bible. Malakias 3:16, unya ang katawhan may kahadlok sa Dios, nagsultihanay og ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya may usa kabasahon. Kining atong kuan platform, kining atong panagtigom-tigom, mao naman ni mao ng mga tawo nga may kahadlok sa Dios, no? May kahadlok sa Ginoo. Namati ang Ginoo kanila. Sa tubangan niya may usa ka basahon, diin naisulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok nga may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Sila mahimong akong katawhan, nag-ingon ang Ginoo. Nay posibilidad ba na mahimot ang katawhan sa Ginoo. Ang labing gamhanan, ang Ginoo nga labing gamhanan mao ni nagsulti ni ana. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako gayud sila. Sorry. Kaluyan ko sila sama sa amahan nga naluoy sa mga anak nga nag-alagad kaniya. Sa atong pagsigig alagad sa Ginoo, naagigiandam di ang kaluoy sa Ginoo sa ato. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan, sa nag-alagad kanako ug sa wala mag-alagad. Ayan na. Third book, ang ikatulong libro, Book of Iniquity. Nadihan na sa ang matong kasalanan. Bisan Jeremiah 2:22, bisan hugasan ka pa og lihiya og sabunan pag-ayo, makita o gihapon ang lama sa imong kasalanan. See? Bisan kung dili gyud mapasaylo sa Ginoo ang atong mga sala, naapagyoy lama di ay nga iyang masilip. Di para sa tong saad niya nga iyang dadung ngadto ang atong mga kasalanan kung mapasaylo ngadto sa kinailawomon sa dagat, no, ug di na makita. Unya lain man diri kay ang lama na apaman. Diri sa James 2:10, kay bisan kinsa naglapas sa usa ka sugo, sa balaod nakalapas sa tanan. Sa ato pa careful gyud ta kay usay maabot ra babod ni sa ako nga kanabitang Sabado tunga-tungaon ra nako, pero maglabad man gyud akong ulog, huldi ko nga ma-expose dito sa init. Mauna nga muuli ko tunga ra sa adlaw ko human lang timba. Muuli ko di na ko mag-iway kay magsakit na akong ulo tungod sa akong katarak ba. Unya if you do something, no? Yeah. Asa naman ni? If you do something and all of his
ang tanan nga mga pangalan nga nahisulat diha ng libro sa iniquity, no? Kanang kadtong mga nagpakasala. The only way to keep that name on the book of life is to continue to accept Jesus and trust in him day by day, no? Wa koy lain nga atong mahimo di ay nga ang atong pangalan ma-preserve diha sa book of iniquity libro sa kinabuhi nga trust you di ay ta kan Jesus, no? Adlaw usahay malimtan ra ba na nato basta na grabe ang atong kalipay, malimtan nato ang atong Ginoo. That's the only way. There is not asa naman ako mga singulat any other way we can be saved except by the blood of Jesus. Diha ra gyud sa dugo sa atong Ginoo nga I've been washed in the fountain saved by the blood, no? Whenever we have sinned anytime, our name is written in the book of iniquity. Like bisan di ay ang atong kuan nasulat na sa kanang book of life, kung makasala ta di man gyud kalikayan makasala ta. Masulat ang atong pangalan po didto sa book of iniquity. Sa ato pa naimong record didto pod. Nay atong record dito. We cannot be saved by the blood of Jesus. Each of us has to cover the blood of Jesus for our sin, because whatever mistake we made, we are guilty of everything. Sa ato pa, di ay makapugong nga moingon nga nasulat ng atong pangalan dito sa Book of Life kung makasala gyud ta. Naagyoy atong kuan dito, guiltness dito sa Book of Iniquity. Pero niingon man diri nga kung imposible sa tao, posible sa Dios. Ang ato na lang mahimo nga ako ang gyud ta kanang mabinantayon gyud ta, no? Mabinantayon ta sa atong pagkinabuhi, atong pag-alagad sa Ginoo kay basin magsaligta nga Dios no naman na siya, ko naman na siya, and memorize na niya ang Biblia. Di ay nakasaligan kay nga no ang Dios kanang keen observer, no? Kana inch by inch nga, kama by kama, no? Period by period, pero di pa man mo period ang Ginoo. Dihatagan pa taog higayon na kita maka-observe sa iyang kaayo o iyang kamapasay doon. Walay butang dili mapasaylo sa Ginoo kung kita magma-paubsanon hatubangan niya. Dihara ko kutog. Thank you. Tama ni. Na Mary, nakamute ka. Okay na, Sister Elena. Na-mute naman ka. Hingaw man. Mana siya, Mary? Na, so ato na yung hatag ang closing song. Ikaw na, Sister Jane, mga closing song. Ang ato ang closing prayer. Pastor Felix, nakasulot naman po siya kanina. Pastor Felix, imo ang closing prayer kaya.
lang. Okay, Jane, ikaw na closing song. Halipog with Sister Elena. Okay, salamat kayo Ma'am Elena sa imong message karong buntanga. O kakong kantahon, to God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Amen. Back to the presider. Mary, nakamute ka, Mary. Oh, nakamute echo pastila. Sa dili pa nato yata ang panahon kang Pastor Felix sa atong closing prayer, intercessory prayer. Magpasalamat ko sa tanan nga nakaparticipate karon nga buntag sa atong pagbulay-bulay, biski nagsugod ta nga pila lang man ta kalugas kaganina, nakaabot pud ta hapit pud ta mag 20. Ang atong isunod ang closing prayer ni Pastor Felix og naana siya. Pastor Felix? Wala ba gitalong isaya warong adlaw, gisigan gitag samok-samok? Pastor Felix, busy ka? Okay, di man nato siya madunggan. Atong ipasa sa lain ang atong closing prayer. Sa dili pa nato ihatag sa mga tagaan ani atong closing prayer. Jo, pwede ka ikaw closing prayer, Jo? Josephine? Okay, basahon na to ang prayer request. Schedule for interview sa mga anak ni Pastor Hista. Ang duha ka nurses nga nagulat paghapon og slot sa US Embassy interview. Nga unta po ang iyang job opportunities abri po ang physical needs nila ni Sister Galet sa iyang swollen disc o sa possibility nga maoperahan o financial nga panginahanglanon. Thyroid issues ni Sister Emmy o ang chronic hepatitis ni Roslyn Baton. Tapos ang liver sclerosis ni Elder Hersalia. Ato sang iapil ang kang memigs nga kauban niya sa simbahan. Nga nadisgrasya si Kimboy o si Richard Yekek. Nga critical, hopefully na ay okay na sila. Kaya murag pila naman ni Kadlaw. Hopefully nakalingkawas na sila sa critical phase. Spiritual issues sa mga pamilya ni Nida Abiliana. O kang Ma'am Maldes nga mga anak, duha niya ka anak ng lalaki, si Shadrach o si Attorney Ron Bonhat. Apil na niini ang iyang bana nga sa Romeo. O katusang
Marag na-admit man siguro ni sa hospital ang isa niya kasakop sad o VND. So hopefully naka-recover na. Ang spiritual guidance po nga gikinahanglan sa anak ni Bebs nga si Kay o ang sa Dumlog Church sa mga membro sa Dumlog Church apil na ang mga human na unta po ang ilang simbahan. Ang pamilya ni Sister Lidita Tan, iyang anak na si Edward o ang iyang anak na niya sa Australia for safe and spiritual guidance. Tapos ang renewal sa Frankisa sa Hope Radio Channel. Tapos ang iampo ang sakop ni Winnie nga natanggong ambot og nakaabot na ba sila sa Australia kay murag ang hugon-hugon military plane raman pa ang makabiyahe gikan sa Vanuatu pa uli sa Australia. So Pastor Felix, makatingog ka o dili gyapon na magampo kita. Let's pray. Loving Father, we come to you just as we are this morning to thank you for everything you've done for us and for the opportunity to worship you and call upon you. Thank you for the reassurance that we're forgiven and that you've shed your blood for us, and it was through grace that we have redemption and that we obtain knowledge and wisdom of you. Lord, as we go on with our week, be with us. Be with our undertakings, whatever we're going to be doing this week. May it be work, may it be studies, may it be groundwork for your work. Lord, whatever we're going to be doing, may we feel your presence and your guidance in it. Father, we have read the prayer request that we have, but that was just a glimpse of what each of us need. We need you in our lives, we need you to live in our hearts, and we need you to direct our ways, that whatever we do and say will give glory to your name. We thank you for the reminder of what hell's gonna be like for this morning's message, and I pray that the lessons we've heard, the reminders we've heard, will stick with us through the week, and we contemplate it and we'll understand deeper how deep is your love for each one of us and the provisions you've had for each one of us. Lord, it's the close of the year. This is the few more days and 2025 will be here. Some of us are considering New Year's resolution. Some of us are thanking you just for the life that we had and we lost this long. Thank you so much for the opportunities all this year. Although the system, the internet, always been hampered with all sorts of things. We've been reduced to 17 or 16 at one stage, but you continue to open the way for us. Few misunderstanding also existed, and you mended it too. Lord, each of us got concerns, especially with our families. There are misunderstanding present in our families, whatever the cause. Half of the time it's just mere jealousy over nothing, really. Some of my siblings think that you're picky on who you choose, on who you love. And I'm not. And I know this is not unique in my situation. I thank you, Lord, that we still can call on you and hold us close, I pray. Be with the Maranatha and Symbols program for next year. Be with the planned concerts that we have and the practice that we have. May you will keep us safe and you will blend the voices as well as the instruments that we have. And that the group could bless more people in the coming year. We pray too for this group's plans. May you will bless it. And may the platform continues through the years with your blessing and your presence in it.
Be with each one of us, Lord. You know the names, you know the people that are present. Some of us are quite sick presently. May that will relieve us from the aches and pains. May you will take charge of the healing process. May you will extend your healing hand to us, that we'll be able to function normally. Dear Lord, our sins are many. We can't help ourselves. We fail you time and time again. And yet we're reassured of your love for us. We're reassured of you dying for us because you love us. We come to you knowing this. We come to you acknowledging that without you we are nothing. Acknowledging that if not for the blood that you've shed at the cross, there is no hope for each one of us. And if not for your resurrection, we're totally be lost. We thank you for not giving up on us, and help us not to give up on you. Grant us the strength, grant us the understanding, and take charge of each one of us. Hold us, keep us safe in your love, and may you continue your work in each of us. Forgive all of our shortcomings. For all this we trust in Jesus' name. Amen. Thanks, everyone. Amen. Amen. Salamat sa prayer. Salamat sa message. Salamat, Ma'am Elena. Salamat sa Salamat, Ma'am Mary.